nakakapagod umakyat. Okay, and once again, it will be passed on Tuesday, okay? Don't forget. And, okay, I'll give you time, maybe about 20 minutes for your group to discuss about your topic. And follow one more sheet of paper with your group members, and I know you're busy, so it won't be the same with others. Okay, sige. Ano palang thesis na gusto niyo para dun sa group activity na pinapagawa niyo? Ano sabihin? Hinto? Ano ba? Mamili kaya kayo. Pwede naman mga influenza, SARS. Ano? Ikaw? Paano mas mapagawa tayo? Requirements ang lalagyan tayo ng option. Paano yung gagawin natin? Pwede namang meningococcemia, di ba? Di ba, yun ang ano ngayon? Sa news. Ang tanong, yung meningo ba na yan? Oo nga pala, yung tita ko. Doktor yung tita ko, punta na lang natin siya mamaya after dismissal. Huwag mamaya. May lakad kami. Ikaw na lang punta. Ba't ako lang? Bukas Dapat na lang. naman tayo. Bukas na lang, di ba? Tuesday pa naman yan at Saturday ngayon. So, Saturday. Sige, bukas na lang. Text ko na lang kayo. Sure. So, class is almost time. Can I have all your one parts, please? So, the group of Mr. Renato, your topic is about meningo. Yes, ma'am. Okay, be sure you give me all the details about it, okay? Yes, ma'am. Okay, so you're dismissed class, you may go. Wala lang kayo. Hi, tita! Process, taka na. Hello. Miss Doc. Ay, so po. Dito po yung mga assistant po sa akin ni Jericho po. Nandito kami dito. First ko nga pala. Ay, kung saan. Okay. May group activity kasi kami sa school. Kailangan namin doctor na pagtatanungan ng mga to. Ikaw naisip ko. Kaya, okay, sige po kayo. Ano po klase niya, tita? Kasi ang tita, tungkol sa disease control and prevention yung binigay ng teacher namin. Naisip namin yung topic na meningococcemia. Ano po ba meningococcemia? Meningococcemia, isa siyang infection sa bloodstream ng isang tao caused by a certain bacteria. Meningococcemia. Nakakamatay siya kasi fatal talaga itong disease nito, lalo na kapag napabayaan at hindi agad naagapan. Ano pong pwedeng ba? Pwedeng mga signs, symptoms, Okay. Ang isang pasyente or ang isang tao na positive sa meningococcemia ay nakakaramdam ng tulad ng headache, body fatigue, yung kumbaga parang mapapagod ka ng walang dahilan. There are some instances na makakaramdam yung tao ng chilling or ng crying. Tapos, there are rashes all over the body. Ang characteristic kasi ng rashes na meron ng meningococcemia, sulat niyo baka makatulong bale yung mga rashes nito is small dots lang na kulang-kulang. Tapos yung mga fatal naman na cases ay makakaramdam sila ng changing level of consciousness. Tapos large areas of bleeding or yung pagdudugo na ng mga rashes. Tapos there are instances also na makakaramdam ng shock or even death. Doon. So, paano po, Dok? Madadiagnosis ang pasyente na may meningo? Bali ang isang tao or pasyente na positive sa meningococcemia is hindi agad-agad na-diagnose. Kasi yung mga gayahan ng symptoms, akala mo ordinary blood lang. Pero yung iba, nadadiagnose via sa family history, yung mga past, kasi meron yung relatives nila na nagkaroon na rin ng meningococcemia. Bali meron tayong mga specific test na ginagawa para ma-diagnose ang pasyente na may meningococcemia. Dok, yung mga symptoms, in sense, parang naging sa ibang sakit. Oo. Mga influenza na gano'n.
it away. Like, spray pa ulit. Kasi, parang ang komplikado eh. Oo nga, talagang komplikado yung sakit na to. Ganito na lang. Let me show you a video clip regarding meningococcemia para maintindihan nyo na lang kung mabuti. Okay ba yun? Okay po. Sige, eto. Meningococcal disease describes infections caused by the bacterium Neisseria meningitidis. Since the early 1990s, outbreaks of meningococcal disease have occurred with increasing frequency in the United States. Neisseria meningitidis has become a leading cause of bacterial meningitis in the United States. In fact, Streptococcus pneumoniae and Neisseria meningitidis are today the leading causes of bacterial meningitis. It carries a high mortality rate if left untreated. While best known as a cause of meningitis, widespread blood infection can be even more damaging and dangerous. Each year, an estimated 1,400 to 2,800 cases of meningococcal disease occur in the United States. Meningitis and meningococcemia are major causes of illness, death, and disability in both developed and underdeveloped countries worldwide. The bacterium originates harmlessly in a significant number of the general population. It can thereafter, however, invade the bloodstream and the brain, causing illness. Neisseria meningitidis of nasopharynx and is transmitted through direct contact with large droplet respiratory secretions from the patients or asymptomatic carriers. Humans are the only known hosts. Risk groups include household contacts of case patients, military recruits, college freshmen who live in dormitories, microbiologists who work with isolates of the bacterium, persons traveling to a country where meningococcal epidemic, and patients without spleens or with terminal complement component deficiencies. Infants less than 1 year of age and adolescents ages 16 through 21 years of age have higher rates of disease than other age groups, but cases occur in all age groups, including the elderly. These are just a few things to know about Neisseria meningitidis and meningococcal disease. To learn more about environmental infectious diseases and pathogens or indoor air quality testing services and prevention measures, please visit the website shown on the screen. Ano pala yun? Sabi sa iyo, hindi ganun yun. Ngayon ko lang nalaman yun. Ganun pala yun. Ngayon nalaman na. Grabe So, Dok, paano po yan? Hindi kung ganyang sakit po. Ano po yung pwede namin mga kahit mga basic na mga pwede namin ganun? Yun nga, tama kayo, hindi biro-biro yung sakit ng meningococcemia. Nakakamatay talaga siya. Bale, yung mga simpleng ways or paraan para maiwasan natin magkaroon ng sakit ng meningococcemia, hindi lamang kundi yung mga maraming sakit na meron sa atin ngayon, is healthy diet, butas, gulay, magkakain kayo, exercise, regular exercise dapat. Tapos mag-take din kayo ng vitamins. Tapos dapat talaga personal hygiene, maglinis sa katawan. Mga simpleng ways pero makakatulong siya sa atin para maiwasan natin magkasakit. So tita, alis na rin kami kasi gagawin pa namin ito. Kailangan na rin namin ito. Okay, walang problema. Thank you tita. Thank you. Salamat. Nagawa niyo ni Kwa? Kaya nga ako muntik mali. Okay na kayo? Hindi na. Ito na, oo. Haba na yan, no? Kompleto to? Oo, kompleto. Sigurado ka? Oo naman. Parang na kung kapagaling ko tayo. Ngayon, deliver na Your day. Forward line. So, I can expect to see your lane and finish your outfit today. Yes, ma'am. Ma'am, this is not the day. So, I should give you 5 minutes to finalize it and you can pass it. Okay, ma'am. Ito yung pangalan nila kayo. Ano din ko ba? Actually, game mo na. Ay, ako. Okay, for me, it's over. After meningococcemia.
very good output. So where did you get all your data from? Kasi, English, please. Oh my God! Okay, forget about it. I don't need to wait for your answer. And because so we can proceed to our next topic.